nakita tayo ng flock ng cockatoo. Good evening! Checking in kami sa Dome Hotel. First time dito. 5 ba yan? Ito yata yung 6. Ganda ng place. So ito yung aming dome. Pasok tayo sa Dome 6. Exciting. Wow. So 2 queen beds. Ayan, dyan pa yung name namin. Ang ganda ng wall, oh. Banig. Sitting restroom. Nice. Panalo. Hi, guys. So, staying kami here hanggang Saturday. So, today is Wednesday. So, libutin natin ang Dome Hotel. Ang itsura niya sa gabi. So, nasa sides yung mga domes. Kasi ito yung main reception area. Doon yung pool. Settled na kayo? Pool area. Good morning. So dito pa rin tayo sa may Dome Hotel. And try natin mag-shoot ng sunrise. Liwanag na sa aking likod. So, ganito pala yung mornings dito. High tide. Mas maliit lang yung shoreline. Mas ang dami mangroves. Sayang na-intriga ako dun sa mga ibon kanina. Hindi ko sila nakita earlier dun sa mitaas. Isang flock ng, I'm not sure kung ano sila. I hope ako nako later. Pero for now, tingnan natin itong sunrise. Ayan, ang ganda. Although medyo yung horizon cloud cover, baka mahirap siya kunan. So, nakaswerte tayo kasi nakita tayo ng flock ng cockatoo doon sa may taas ng branches na yan, sa may treetops. And ang dami nila. Try ko lapitan pa.
So yung nakita natin kanina, yun yung red-vented cockatoo. Konti na lang yung population niya and near threatened na siya. Critically endangered actually. Dati matatagpuan siya sa different parts ng Philippines pero ngayon konti na lang dito sa Palawan pati sa Sulu na lang sila. So swerte na nakita natin siya kaninang madaling araw. Hopefully siguro nandito lang sila lumalagi pati dun sa may resort. Tomorrow abangan din natin siya. Like naman, Good morning! So nandito tayo sa may Princess Eulalia Park. Ito yung starting point ng ating city tour dito sa Puerto Princesa. So behind me nandito yung memoriam ni Princess Eulalia. Tapos yung murals, significant milestones sa history ng city. Again, my name is Jed. I will be your tour guide for today's city tour. And welcome to the city of Puerto Princesa. This is the city where nature begins and it never ends. And also, this is the city in the forest. So we begin, we are at Eulalia Park. Why we are at Eulalia Park? Sino si Princess Eulalia and why we are here? This is a very significant place in the history of Puerto Princesa. Now, the name Puerto Princesa comes from three attributes. One is historical. Second is a folklore, kwento-kwento, and legend. Pangalawa is a geographical location of Puerto Princesa. Dito lamang ako musikal. We're good in the good of all his soul. Now, if you're familiar with the chronological order, Fall of Bataan, Corregidor, after that is Las March. Lahat naman po yung Las March nilalagay sa ating Badatuan. Conquer and control the rest of General Douglas MacArthur. Malapit ng mag-fall yung Corregidor, Bataan. So, na si Douglas MacArthur na kung pwede ang mga Pilipino ay magbuo ng guerrilla unit para labanan po ang mga Hapon. So, ito sila yung members po ng guerrilla unit ng Palawan. And then nalipat po sa Santa Monica. What you're seeing right now, this is the Manunggul jar. Paniniwala nila na kung timpok daw, kagaya ng ilalagay nila. Yung pearl na yun ay wala na dito sa Pilipinas, kundi nandun na sa May natututunan ako sa'yo. Ay, pinakakulong ko yung naman po. After more na po ito, sir. Sila po yung makita po natin yung mga Shanghai. Tama lang. Kalamansi. Ano siyang ubod?
Then change pedal po. Next pedal. Yes po. Then pull. Very good. One more. Pull it ka dun, sir. Yes po. Then insert. Change pedal. Then pull. Very good. Thank you, sir. Isay grass po, then buri fiber po, sir. 35 meters pa. After Wow. 1 week, yan siya matapos. Thank you po. Thank you. May mga buhay pa. Saan pong butterfly farm. Sa Palawan lamang ko natin sila malagay. Ano to? Dito niyo po yun, that's the Deer end of the cut. bottom line. So may Bear siya nakat. Kumakain ng ano, ng... Stick in. stick insect po. Itong hawak ko na bigay size, sila po ang mga babae. Ang mga lalaki po ito. Try po. Oh wow. Habang suot mo lang sa board. Tinatawag na Palawan ay may sariling dialect ang Palawan. Mama, Milan, tumag na! Manungang mapon or magandang hapon daw sa inyo. If you want to greet them magandang hapon, sabihin nyo rin sa dialect nila, Manungang mapon gasi. Manungan mapon gasi. Ibig sabihin nun, magandang hapon din. Dito sa Palawan, meron tayong tatlong major indigenous people sa mainland. Ang mga Batak, ang mga Tagbanwa, at pangatlo ang ating mga Palawan. Ang Batak ay from northern part ng Puerto Princesa. Ang Tagbanwa from central to north ng Palawan. And lastly, ang ating mga Palawan, originally from the southern part na ng Palawan. Possible descendants sila nung tinatawag na Tabunman o yung caveman na natagpuan sa Tabon Cave sa Quezon that lived here for thousands of years. This place, temporary nila tong tirahan, pangalawang tirahan nila away from the mountains. Simula 1976, binibisita na nila ito. They come and go. They visit, stay for months, weeks, depende kasi yun. Minsan sa kanila yan, mga isang araw lang yan dito or dalawang gabi. Kinabukasan yan, uuwi na yan sila sa bundok na nasa 200 kilometers dito. Malayo. Yes, Tawag may dito? pangaypas pagkatapos. That's called bagtik. Bagtik. One of their most important traditional product. Hindi ba siya, daksa? Kaman niya? Or... Yes, dagta po. Ah, yun. daksa. Yes. Para yan siyang bato, yes, or crystal, pero yun ay dagta ng almasiga tree. Almasiga, if you're not familiar to that, it's a large tree that can be found in higher elevation. If you hear the echoes of the agong in the mountains, that means they are communicating with the spirits of their ancestors. So tutugtugin nila yun all together, ang tawag nila, dasal. Dasal, the view.
Or Kudlungan na isa sa pinakauna nating gitara sa Pilipinas. So pakinggan natin si Maman Pidong, Maman Elmer at si Maman Yuliki. That's the song yung bibig nila. Maganda yung nagagawa nitong Aroding. So, Aroding din yun. Ano ito? Palawan Tribe. Hello po. Spice Trail. Hindi po. Corrections. Q4 po. Ang BJMP po, yun sila. Parang Gabaldon School. Oh, Gabaldon. Sa loob tayo na Iwahig Prison Penal Farms. Sa likod na dito yung isang recreation hall. American built, 1905. So napaka maaliwalas yung area. Largest state prison farm. Pwede pala umakyat. Recreation hall. American style na structure. Dito sa loob, dito lang talaga yung pwede puntahan yung souvenir shop. Wahig Firefly. Last na punta ko dito, around 2015 yata. Hindi pa siya ganito kaganda. This is yung reception area. May mga do's and don'ts. Usapin niya na si ate. Medyo malapit na sa ano. Konti na lang. Try ulit natin. Parang hindi ko makabit yung kapit. Patanggol. Ayun. Sakto-sakto lang. Firefly watching. Medyo basa, nalimaklo ako. May loob. 1, 2, 3, 4, 5. 7 din. 7 din.
Hindi, wala sila doon, sir. Para lang sila madami. So yung nag-annotate si ano, Wala sila doon. si Joseph. May guide tayo. Bakit mahalaga ang pipeline? Pwede na pa, lahat pa. Okay pa. Start. Magandang hapon po, mga sir. Welcome to Rewind Fireplay Watching po. Ako po si Marvin po. Kasama po natin yung... Ay, Nick. Okay na daw, Nick. Pusok ko na lang, sir. May tulo po yung ano. May tulo? Bubong. Sino may tulo? May tulo. May tulo. May tulo. Ayun, Aray pasensya na ko. po, tulo. Ayan. May tulo. Okay po. Ako po pala si Marvin po. Kasama ko rin natin po yung ating lifeguard, si Sir Nico. Then yung ating kapitan po, si Sir Wendell. Kaya po magiging guide niyo po po. Ano po? Ngayong hapon po. Then yung tour po natin, Sunset Cruise po na. Then direct na po tayo ng Firefly. Mamaya po. Okay po. Bale, itong tour po natin, 2 kilometer na po yun, Bakit Port. Ilan? Ilang kilometer? 2 kilometer, Bakit Port na po yan. Perfect po, mamaya po. Both side po ng river, dyan nyo po makikita yung Firefly po. Sa mga mangrove po. Sa Tagalog po, tinatawag po natin bakawan po yan. Dyan nyo rin po makikita lahat yung mga Firefly po. Then yung mga mangrove naman po natin, yan po yung mga salt tolerant trees po. Nabubuhay lang po talaga yan sa mga brackish water, yung inaabot nyo po ng mga salt water. Ito po kasing river na po, combination po ng salt and fresh water po. Kaya tinatawag na rin brackish water. Iba-ibang mangrove din po yung makikita nyo. Kasi dito po sa Philippines, meron po tayong 40 kind species ng mangrove. Dito po kasi sa river po na to, meron po tayong 19 kind species ng mangrove din po. Ito ba, ang reason po kung bakit po hindi nag-survive yung crocodile dito sa river po na to, kasi po, sobrang lalim po nito. Umabot po ito ng 30 to 40 feet ang lalim niya. Then maliban po doon, sobrang lakas po ng current. Dito, pag dumilim-dilim na po, makakita na rin po tayo ng firefly. Dumadami na sila. Yan. Yan po kasi, barangay pa lang po yan. May mga munisipyo pa po tayong dadaanan. Saka city. Maganda yung sabit mo sa Christmas tree. Opo, nakikita po. Ang dami, oh. Yes po. Ito na po yung pinaka-wireless Christmas lights pa namin ito sa river. No circuit. Ganda na niya paggabi. Dati walang restaurant yung last time pa ako pumunta dito.